Number 2, ano-ano ang prinsipyo na kailangan nating malaman para magkaroon ng saysay ang ating buhay? Significant life comes through an exchange. Ang makabuluhang buhay ay pakikipagpalit. Ibibigay mo ang buhay mo kapalit ng buhay ng Panginoong Yesus. Nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ay nagkaroon ng pagpapalitan. Ipinalit ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa pwesto mo at namatay para sa iyo. Lahat ng kasalanan mo ay inako niya. Doon sa ginawa niya na iyon, ay ibinigay niya ang kanyang righteousness sa iyo. Siya ang righteous at walang kasalanan, pero ibinigay niya sa atin ang righteousness upang pag tinignan ka ng Diyos ay makikita niya ang kalinisan ng Panginoong Yesus at hindi ang iyong karumihan. Sabi sa 2 Corinto 5:21, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Dahil nga sa ginawa ng Panginoong Yesus ay makikipagpalit tayo sa Kanya. Mabubuhay na tayo para sa Kanya at hindi na sa ating sarili. Sabi sa 1:12-25, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang hindi nanghihinayang sa buhay niya sa mundong ito, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa talata ay ang isang taong nagnanais na maging alagad ng Panginoong Yesus ay kailangan niyang maging handa na ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Hindi siya manghihinayang sa mga inaasam niyang mga bagay dito sa mundo dahil ang kapalit naman nito ay ang mga bagay na mamanahin niya sa susunod na buhay. Kaibigan, ang ibig sabihin na mas pinahahalagahan mo ang buhay mo sa mundong ito ay ang pagbibigay mo ng priority rito kaysa sa kaharian ng Diyos. Saan ba natin binibigay ang ating priority? Maring binibigay mo ang priority sa panandaliang aliw. O kaya mas pinahahalagahan mo kaysa sa Diyos ang iyong trabaho at business. Saka na lang ako magko-quiet time, busy sa trabaho. Saka na lang ako mag-GLC kasi busy ako sa negosyo. O kaya mas priority mo ang pagpapanatili ng iyong social status. Kaibigan, kapag ang mga ito ang mas pinahahalagahan mo kaysa sa paglago ng relasyon mo sa Diyos, lumago sa pagmamahal mo sa iba at masunod mo siya sa kanyang panawagan na gumawa ng alagad, ay hindi ka pa nakikipagpalit sa Panginoong Yesus. Ikaw pa din ang nabubuhay sa sarili mo at hindi siya. Sabi sa Colossus 3:1-3, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyo makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaibigan, saan nakatuon ang isip mo? Dalayan ko na sa langit ka nakatingin. Ang minimithi mo ay ang makilala at lumago ang pagmamahal mo sa Panginoong Yesus. Ating natutunan na ang priority natin ay ang pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos kaysa sa buhay sa mundo. Saan nakatuon ang isip mo? Sa iyong social status ba o sa ating Panginoon? Paano mo ito isasakatuparan sa iyong sarili? Ang pahayag na ito ay dapat nating ipalawig at ibahagi sa ating mga kaibigan at mga kakilala. Naisip mo na ba kung kanino mo ito ibabahagi?